First time ko nakakita na celebrity. Unang pinuntahan ko, alam niyo ano yun? Jollibee. Hindi ko alam yung pangalan na to. Raw fish. So, kala ko kasi hindi ko makain yung mga Filipino ng raw fish, raw meat. Ang aking perspective lang as sa mga Koreans is like snobber sila. Hindi sila parang mapag-entertain sa isang tao. Kaya parang merong ganitong salita sa Pilipinas, no? Walang hiya ka. Annyeonghaseyo everyone! Welcome back to my channel. Ako po si Hana Chong, inyong Koreana may pusong Pinay. So, ayun po, kakagaling ko na po sa Korea and nandito na po ako sa Pinas. And actually, ang tagal ko na pong dumating dito, mga 2 weeks ago. Pero sa sobrang dami ko po kasing ginawa, like, na-busy ako talaga. Kaya hindi po ako nakapag-upload, nakapag-video. I-update ko na lang po kayo kung ano yung nangyari journey ko sa Korea, and of course, ano yung mga pinaglakaran ko dito sa Pilipinas. Pinaglakaran. So anyway, I'm back in the Philippines, and ngayon nasa bahay na po ako. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo yung mga ano yung mga ginawa ko sa Korea, and syempre gusto ko rin i-share yung mga naging journey ko. Katulad na sinasabi sa mga kaibigan ko, gusto ko rin syempre i-share sa mga ating subscriber. Nung pagkadating ko pa lang talaga sa Korea, syempre yung pinaka-na-miss ko na pagkain is sundae. Ayan, nakikita niyo po yung picture. So, yun po yung sundae na na-miss ko talaga kasi hindi ko siya talaga mahanap sa Pilipinas. Di ko alam bakit mahirap, pero mahirap. So, yan yung una yung kinain ko. And then after, syempre, na-meet ko yung family ko, yung mga parents ko. And talagang, alam niyo naman yun, di ba? Kapag nami-meet niyo yung pamilya niyo, talagang masaya kayo. Kasi parang dun yung nagiging comfort niyo. So, yun pa rin yung nagiging feel ko. Kahit you know, kahit sinasabi ko sa inyo na, syempre, okay lang ako dito sa Pilipinas. Parang comfortable naman ako. Pero, alam niyo naman yung iba yung comfortable na nandyan yung parents niyo at saka yung wala. So, parang, yun din yung nafe-feel ko. Nandun ako sa Korea. Siyempre, talagang naging komportable yung puso ko kasi andun nga yung pamilya ko. So, anyway, yan din. Kinain ko yung mga gusto kong kainin, ganyan. And then, next naman, pumunta ako sa Ewha University. Nakita niyo naman yung vlog ko, diba? Kasama ko si Ate Kat dito. Si Ate Kat is one of the exchange students siya. Masteral siya sa Ewha University. And, yun nga, look around kami, and then kinain ko yung maratang. Yan yung one of the favorite food ko rin sa Korea. It's actually Chinese food siya, pero parang sikat din siya sa mga kabataan sa Korea. Maratang. Try nyo rin yung pagpunta kayong Korea. So, yan, ni-meet ko rin yung mga kaibigan ko. Pumunta kami sa mga Itaewon. And Itaewon is one of the place talaga na marami talaga mga foreigner. And makikita nyo nga yung mga bar dun, makikita nyo yung mga San Miguel na galing sa Pilipinas pa talaga. So, next naman, pumunta rin ako sa Myeongdong kasama ng mom ko. And then, ito yung one of the place na dapat nyo talagang puntahan. Dati kasi medyo like, parang nag-close lahat ng mga stores dahil sa pandemic. Pero ngayon, nabuhay ulit siya. Wow, nabuhay. Nabuhay siya, tas parang dami ng mga tinitinda, mga shopping area, mga street food, ganyan. Marami na silang mga open na lahat yung mga stores nila. Tapos, marami kayong pwedeng parang ma-shopping ng mga damit, and then mga pasalubong. We're very traditional Korean na mga things. Okay? So, pwede kayong makapunta sa Myeongdong once na you got to Korea. And then, syempre, binisitahin ko rin yung mga grandparents ko since nasa Korea din sila. So, nagbisita ako sa mga grandparents ko, mga lola ko, ganyan. Yung naglaag-lag ako, pumunta ako sa cafe kasama nila Ate Kat and Kuya Joshua. Ayun din, in-upload ko yun niya sa video. Tapos, one of the things na very highlight na reason din ako pumunta sa Korea is yung World Camp. Tinatawag naman kasi yung World Camp na yun, like, nag-gather lahat ng mga youths sa all over the world. Tapos, mag-gather kami sa Korea and then magkakaroon kami ng camp. And then there, nagsali ako ng Leaders Conference, which is like parang gumagawa kami ng isang project na pwede namin magawa talaga in actual sa isang bansa na ano yung pwede namin magawa na project para ma-improve namin yung mga kailangan nila, ganun. And then, one of the big things na talagang nasayahan ako is na-meet ko rin yung mga family ko na Koreans na nabuhay sila sa Pilipinas for more than 5 years. Tapos, nagkita-kita kami sa Korea. Then, parang ang happy kasi yung sila rin yung naging family mo na sa Philippines as a Korean, di ba? So,
So, yan, nagpicture kami. And then, nagpunta rin ako ng Busan. So, actually, nagpunta ako ng Busan dahil dun sa World Camp. Pero hindi ako bonding. Pero, suggest ko rin sa inyo, nagpunta kayo talaga sa Busan. Very nice city siya talaga. So, marami din ako na-meet na friends there. Hindi lang Korean friends, ha. Meron galing sa mga iba't ibang bansa. And one of the best memorable things naman, again, is nagpunta ako sa concert ng Horizon. Kasi hindi ko talaga expect siya. Sabi lang ni Kuya Joshua, magpunta tayong concert. Sabi ko, anong concert? Sabi ko, tapos parang nagtaka ako kung anong concert yon. So, syempre, first time ko rin magpunta ng concert kasi hindi ako naniwala na magpupunta siya sa concert. Alam niyo naman, di ba? Mahirap magpunta ng mga concert. Pero, anyway, pupunta daw siya. So, sumama na lang ako as a videographer. So, tingnan nyo na lang yung video dito. Okay. So, doon, nagpunta kami ni Kuya Joshua and first time ko nakakita na celebrity. Sorry kasi kahit nandito ako sa Pilipinas or sa Korea, first time ko talaga makakita na celebrity. Si Shanti, yan, nakikita ko lang yan sa mga Facebook, pero nakita ko siya in person. And yung Horizon, actually, wala talaga akong parang alam about sa mga K-pop man yan, P-pop man yan. Of course, alam ko yung mga pangalan nila, pero hindi talaga ako like interested, like, maging fangirl, ganyan. Pero, syempre, yung Horizon, it's like, new name siya for me. And I was very, like, napawaw talaga ako kasi, like, ang pogi nila. Like, Filipino siya na naging K-pop group sa Korea. So, parang, very new image siya for me. Yun, happy ako na naka-watch din ako finally concert ng celebrity. Ayan lang yung nangyari sa Korea. So, and then, pagdating ko sa Pilipinas, yung unang pinuntahan ko, alam nyo ano yun? Jollibee. If di nyo lang talaga alam, always ako nagpo-post sa aking Instagram ng Filipino food kasi nag-crave talaga ako nung nasa Korea ako. Like, Jollibee, spag with chicken, oh my gosh. So, kumain ako ng Jollibee. Then, pumunta ako sa Pilipinas. Kumain ako agad ng sisig at eto, hindi ko alam yung pangalan nito. Pero first time ko rin nakakita na kumakain din pala yung mga Filipino ng raw fish. Fish ba to? Anyway, raw fish. So kala ko kasi hindi kumakain yung mga Filipino ng raw fish, raw meat, raw squid. Pero yes, narinig ko na kumakain din pala sila. So ito yung first time na kinain ko. Nilagyan siya ng vinegar. Then parang maluluto daw siya dahil sa vinegar. Wow! Amazing! Pero, first time ko rin siya na-taste. And then, parang, okay lang. Hindi naman siya as fave ko as sisig. Yun lang yung mga ginawa ko sa Pilipinas. So, actually, pagkadating ko sa Korea, yung una kong na-feel like, di ba snap ko sa inyo na parang, feeling ko medyo snobber yung mga Korean. Ang aking perspective lang as sa mga Koreans is like, snobber sila. Hindi sila parang mapag-entertain sa isang tao, parang, yun lang, parang hindi sila friendly. Pero, pagkapunta ko sa Korea, ang na-feel ko is, apaka-friendly nila. Like, pumunta ako sa isang mga cafe, shopping area, or mga new friends na nakilala ko. I thought yung mga, yung mga reaction nila, yung mga answers nila is like, annyeonghaseyo, ate. Parang ganun lang. Yung parang wala kang interested sa isang tao na makipag-friend. Pero, nung nagpunta talaga ako, na-experience ko yung pag-meet sa mga new friends, new people, ganyan. Parang, apaka-friendly din nila. Parang, annyeonghaseyo. Tapos nag-i-ask sila kung about sa mga Philippines, about sa mga na-experience ko dito. Parang, ano sila talaga? Open-minded din sila. So, parang iba talaga yung naisip ko sa image ng Korean. Pero hindi nila madadaig yung mga Filipino. Kasi yung mga Filipino talaga super friendly sila. Pero yung mga Korean, hindi naman sila ganun. Pero syempre, pag nagkakaroon kayo ng connection, doon kayo parang nakikipag-usap, like, entertaining din sila sa mga tao. Ganun. Kala ko kasi mahirap magkaroon ng kaibigan kapag pumunta ako sa Korea. Pero hindi siya ganun. Very open-minded din sila. Kaya parang mayroong ganitong salita sa Pilipinas, no? Walang hiya ka. Actually, ako rin, marami akong namimit ng mga Filipino and gusto ko rin talaga makipag-friend. Pero sometimes kasi, medyo timid ako, shy. Ganyan ako, shy. So parang hindi ako masyadong, syempre unang kita mo lang, annyeonghaseyo. Ganyan lang ako. Hindi ako like, hi, my name is Hannah. Hindi ako ganun. Dito lang ako sa YouTube ganun, pero hindi ako ganun sa katotohanan, okay? Very shy ako, like, hindi ako mapagsalita agad. It takes time para maging friend ako sa isang tao, ganun.
Kaya hindi ako agad-agad nakikipag-friend sa isang tao. Mahirap para sa ugali ko. Ganon kasi yung ugali ko. Siyempre sa una, mahirap ako lapitan. Pero habang nagtatagal naman yung oras, hindi naman ako nagiging ganon. Mas nagiging open ako sa inyo. Tapos nakikita nyo yung mga very kakaibang image ko. Ayun, so maraming salamat sa panonood ng aking video. This video is just only updating you about sa nangyari sa Korea and sa Philippines. Siyempre, ang tagal ko rin na hindi nag-upload ng video. And sa mga maraming nagkakaroon ng question na bakit marunong ako mag-Tagalog. Isa po kasi akong Korean. Both of my parents are Korean, pero lumaki po ako dito sa Pilipinas. Like, baby pa ako, dito ako lumaki. Pero nag-high school lang po ako sa Korea. And then, dito na po ako nag-university. Kaya medyo marunong ako mag-Tagalog. Hindi, marunong talaga ako mag-Tagalog. Salamat po talaga. Kasi ako mismo, alam ko yung Tagalog ko, nabubulol din ako. Promise. Anyway, thank you so much everyone for watching this video. And I hope na magkita-kita rin po tayo soon. Again, this is Hannah Cho, ang Korean ng may pusong Pinay.